Wow, approval for sale. Laking tulong ito. Wala na akong pupudulahin. Hindi na ako mag-apply. Bibiling ko na lang. At nandiyan na yung sasakyan. Okay guys, disclaimer to, no? Itong video na gagawin natin hindi ito paninirang puri, no? Meron tayong freedom of speech. So nasa free country tayo at ito ay aking saloobin lang, no? Hindi tayo pumabanat ng isang individual o grupo. Kaya para sa inyo itong video na to, i-explain ko yung naranasan natin, ma-experience natin at yung mga na-experience ng iba. Okay guys, mga Kamitsu, welcome back to my YouTube channel. So pag-usapan natin yung approval for sale. Laganap yan. Ano pa nga yan talagang binubus yan sa Facebook. Ano bang advantage niyan, no? Kasi kung ako, no, isa akong individual, no? Isa lang ako simpleng tao at nangangarap ng sasakyan at hindi ma-approve at mabasa ko yung approval for sale. Ba, okay tatanungin ko, magkano ba yung down payment na ilalabas ko dyan? Syempre, medyo mataas yan dahil approve ka na hindi ka na nga na-approve sa iba. Sige, sabihin natin, maglabas ka lang ng 150. Okay ka na. Pupunta ka na lang doon at bibibigay na yung sasakyan. Ba, okay yan So, paano ba ginagawa yan? So, yan. Diyan tayo papasok. So, ano ba yung approval for sale? Yan po yung mga nagpa-approve na individual na siguro hindi na sila interesado. Gusto nilang pagkakakitaan din. Uy, kikita ko rito. Ibenta ko. Diba? Na hindi natin naiisip kung ano yung mga consequence na mangyayari, no? Both to sa na-approve at dun sa bumili ng approval, no? Para sa inyo to. So dun muna tayo sa bumili ng approval. Katulad ng sinabi ko, yung advantage, hindi ka na nga talaga mag-a-apply. Andiyan dyan bibili mo na lang, pupunta ka na lang dun sa dealer, nakabuka ka na lang dun, and sandiyan dyan na yung sasakyan. Wow! So unang-una, hindi nakapangalan sa iyo yun, sasakyan. Tama po? Kung in-house financing yan, no? Mas lalo yung ibang brand. Meron sila kasing priority, mga in-house financing. So, ang ORCR dyan na makukuha mo dyan is yung leasing. No? Naka-lease yan doon sa owner, yung kung sino nag-apply. So, ibig sabihin, lease, nirentahan niya lang yung sasakyan at hindi sa kanya yung sasakyan. No? Nirentahan niya lang doon sa brand na yon. Ngayon, kung bank naman ang nag-approve sa iyo, nakalagay yung pangalan mo dyan sa ORCR. Kung sino man yung nag-apply so, yun ang makikita mo. Diba? May ORCR, magagamit mo yan. Pero ang mga consequence dyan ganito. What more kung siyempre nag-uusap kayo ng first owner, yung nagbenta sa iyo ng approval. After 1 year, 1.5 years, 2 years, biglang hindi mo na siya makontak. Pwede yun. Nag-abroad. Lumipat na ng bahay. Kasi hindi mo naman kilala yun Paano na kung kailangan na siya? Paano na kung fully paid ka na? Paano naman kung mali yung payment mo? Paano naman yung kung auto-debit yan? At naguhulog-hulog ko doon na akala mo na nagbabayad ka, yung pala kinukuha ng owner. Kasi sa kanya yung ATM totoo yun. Nangyayari yan. So, ikaw na mahulog ka ng hulog. Wala naman nagtatawag sa'yo dahil hindi naman ikaw nag-apply. Doon sa owner talaga. Approval niya yun. So, paano ka nila kukontakin o hindi ka na nagbabayad? So, yun yung mga isang consequence. No? Hindi ko kayo sinisira, warning lang to. Kung may risk, kung papilit ka at may nag-aalok sa'yo ng ganyan, magdalawang isip ka, no? Tanungin mo, diba? Pero kung para sa akin, wag, ganun talaga yun.
So yun, isa sa mga consequence. Paano na dun naman sa nagbenta ng approval, hindi mo kilala, gusto mo ng pera, ginawa mong pera, sige, ako na, pumirma dun, ikaw ang hahabulin, ikaw may kontrata sa bangko nagpaano sa iyo nag-finance so inibibigay mo ngayon sa sakyan kapalit ng pera, zero down mo nakuha may ganyan, biglang bigay sa 100, wow, 100 ako, bilis. Paano na kung yung nagbumili ng approval nakarnap yung sasakyan, ano mangyari? Hindi mo kilala, wala ka ng contact, after 1 year hindi mo na siya namimit, nakarnap, sino nga habulin? Ikaw, kasi doon naka-address yun sa iyo tatawag sa iyo yan, kukulin na yung sasakyan mo, hindi ka na nagbabayad. So warning yun para sa iyo, no? Nagbenta ka so yun po yung mga consequence dun. So ano pa ba ang pwede pang mangyari? Parang ano yan parang pasalurin kasi yan diba? Yung approval na yan for sale, binigay mo, binenta mo, paano na kung yung taong yun nagipit, wala ng pera, diba? Ikaw matino ka naman, hindi mo kinukuha yung bayad niya kasi auto debit binigay mo na rin kung ano man yung usapan nyo, auto debit, binigay mo yung card para hindi mo makuha. Actually pwede pang makuha yan, bigay ka lang ng ID sa sabihin mo na wala, pwede yan. So yung isa yan sa mga consequence din, pero wag naman sanang ganung lokohan na ngayon hindi niya na kaya ipapasalo niya yan sa kaibigan niya, pwede yan, pengin pera, saluhin mo na to, kaya oo, sinalo, yun na, problema na. So yun po yung mga consequence dyan, napakarami niyan. Kung gusto niyo turuan ko kayo, sa description ng video na to ilalagay ko yung messenger link ko, mag-usap tayo. So better mag-apply kayo sa mga agent na legit, yung empleyado talaga, mas lalo sa amin sa UMC Group. So hindi kasi kami, ayaw namin yan alam namin kasi ang mangyayari. Kaya ako kasama ng grupo ko, tinrain kami ng aming mga heads, alam namin yung mga mangyayari. Ignorance of the law excuses no one. Yun yung lagi niyong tatandaan. Hindi ka pwedeng maging ignorante sa batas. Kaya nga nandiyan dyan, may mga attorney ka, kukuha ka, defend mo yung sarili mo, syempre ganun So yan yung isang warning, yung mga consequences ng pwedeng mangyari na sana maisip nyo, bago kayo bumili ng mga approval. Kasi sa amin, hindi po namin yan gagawin. Hindi kami magbebenta ng ganyan. Kung may lumapit man sa akin, ibenta ko na yung approval ko, hindi ko kaya, wag na, i-cancel na lang natin dahil mapapasama Okay, masaya ka nung una, pagdating sa dulo, yun na, nagkalintik-lintik na. Yung mga consequences dumating na. Kaya alam namin yan. Sa amin, para sa akin, no ako dyan sa approval for sale. So ayoko yun, hindi ko gagawin yan. So it's up to you. Sana may natutunan ka. Hindi ko kayo warning lang, pero hindi ko kayo, bahala kayo, syempre buhay niyo yan. Ganun lang naman yung mga Kamitsu kayo pa rin ang masusunod dyan. Ang sa akin, sinabi ko lang yung saloobin ko na sana wag naman po sanang may masaktan na syempre nagigipit nga naman, wala nang pambayad, gusto niyang better na isole, siguro hindi lang panahon para sa inyo, or huwag kayong bibili ng hindi inyo kasi hindi nakapangalan sa inyo. Mas lalo na kung in-house financing yan sa ibang brand, nirerentahan niya lang yung sasakyan niya, diba? Mas maganda pa kung sa amin encumbrance, ibig sabihin inyo yung unit, ang piniram lang sa inyo ng bangko ay yung pera na pinambayad dun sa unit na yon. Kaya yung unit niyan iyo. So ganun na lang mga Kamitsu, sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Shoutout kay Repoman PH, isa yan sa mga idol natin na
ayaw niya yung mga ganyan na marami siya natutulungan. So, ganyan na lang mga Kamitsu. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma, mag-stay